Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, October 16, 2023. Ako po si Daniel Castro at ito ang Balitang A to Z. The IDF is calling for the people of Gaza to evacuate to southern Gaza for their safety. Israel and Hamas are at war. Mandatory repatriation ipatutupad na sa Gaza matapos itaas ang restriksyon sa Alert Level 4. Unang batch naman ng Pinoy repatriate sa Israel darating sa bansa ngayong linggo. Ikinasang tigil pasada, perwisyo umano ang idinulot sa ilang mga mananakay. Normal Monday foot traffic lamang po yan, hindi po yan epekto ng tigil pasada. Habang MMDA kumontra, wala umanong abala na idinulot sa daloy ng trapiko ang transport strike, bagkos isa lang daw itong normal Monday foot traffic. It is my obligation to God. Habang nakaupo ako roon, nangusap si Lord sa akin. Libo-libong Kristiyano dumalo at nakiisa sa 45th anniversary ng Jesus is Lord Church. Manila Police District, pagdiriwang ng Jesus is Lord Church 45th anniversary, naging mapayapa. At sa ating balitang showbiz, gento ng SB19, napili na entry sa isang prestigious award international. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hinimok ng DFA ang mga Pilipino sa Gaza na umuwi na ng bansa dahil sa mas matinding bakbakan ng Israel at Hamas. Habang unang batch ng Pinoy repatriate sa Israel darating sa bansa ngayong linggo. May balitang A to Z si Billy Torres. Tumambad ang makapal na usok sa Gaza Strip malapit sa border ng Egypt matapos ang airstrike ng Israel. Pinalilikas na ng Israel Defense Forces ang higit 1 milyong sibilyan sa Gaza. Target kasi nitong magsagawa ng matinding opensiba laban sa Hamas bilang ganti sa pag-atake nito noong October 7. The IDF is calling for the people of Gaza to evacuate to southern Gaza for their safety. Israel and Hamas are at war. Dahil dito, itinaas na rin ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas sa Alert Level 4 ang sitwasyon doon. Ibig sabihin, mandatory o sapilitan na ang repatriation ng mga Pinoy doon. Sa kanilang datos, mayroong 131 na kababayan doon. We have put it now under Alert Level 4, meaning mandatory repatriation. If you don't want to leave, then, you are there at your risk. No? It's being free. Right now, we are hoping that they'll be able to cross into the Egypt border, to the Rafah crossing. Nanawagan na rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pinoy sa Gaza na lumikas na. Ang problema, may mga ulat na pinipigilan umano ng Hamas na umalis sa lugar ang mga sibilyan. Hindi rin umano pinapayagan ito ang pagpapasok ng tulong sa lugar, kaya ang panawagan ng United Nations. We need immediate humanitarian access throughout Gaza, so that we can get fuel, food and water to everyone in need. Samantala, naurong bukas ang unang batch ng Pinoy repatriate sa Israel. We were hoping to have a repatriation soon. We are lining up the first batch of repatriates hopefully within this week. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Iginiit mo ng National Security Council na ang desisyong pagtutulak na ideklarang teroristang grupo ang Hamas sa Pilipinas ay para matiyak ang seguridad ng mga Pilipino. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, noong pang 2018, sinusubukan na ng Hamas na magtaguyod ng presensya sa Pilipinas sa planong pagpatay sa mga Jew sa bansa, pagbuo ng pondo para sa kanilang organisasyon at pagpapakalat ng kanilang propaganda sa social media. Dagdag pa nito, naaresto ng Philippine National Police ang Hamas bomb expert na si Tara Muhammad Al-Jaburi at diniport sa Turkiye noong 2018. This is also a domestic act on the part of the Philippines para masiguro natin yung seguridad ng ating mga kababayan at hindi maulit yung mga nangyayari sa Gaza sa ating mga kababayan.
Mga mananakay tinuring na isang perwisyo ang dulot ng naging transport strike, habang Manibela iniisip na natakot ang pamahalaan dahil sa mga paglatag ng mga contingency plan na isinagawa. Pero buwelta naman ng MMDA, walang naging epekto ang kanilang kilos protesta at walang nangyaring abala at pagkaparalisa sa daloy ng trapiko. Ang balitang A to Z mula kay Kim Salinas. Perwisyo po, perwisyo. Ang layo na nilakad namin. Perwisyo sa MRT po kami. Reklamo na lamang ang nagawa ng isang commuter na apektado ng kilos protesta ng grupong Manibela. Imbis kasi sa MRT Kamuning Station pa siya bababa sa kanyang sinasakyan, napaaga ito dahil sa bagal ng daloy ng trapiko sa East Avenue. At sino ba naman raw ang hindi mapeperwisyo sa halos 2 kilometrong nilakad niya simula Quezon City Hall hanggang MRT? Ang layo na nilakad ko eh. Doon ho ang babaan sa MRT. Sobrang traffic na, malilate na ako eh. Nagtipon muna ang grupo sa Mayupe Diliman tsaka nag-motorcade papuntang LTFRB at doon unang nangalampaga. Ipinahayag naman ng chairman ng transport group na si Mar Balbuena ang patuloy nilang ipinaglalaban. Kaya pala kami iniipit, kaya pala kami binibigyan ng deadline dahil nga may korupsyon. Kaya kami nagpoprotesta dito, itong mga deadline nito dapat alisin nila. Sinabi pa ni Balbuena na tila na bahagang buntot ng gobyerno sa kanilang pagkilos dahil sa pagkansila ng klase ng mga estudyante. Pagkansila ng pasok at pagkakaroon ng libreng sakay, katunayan lang po ito na talagang takot silang makita ng buong bayan, ng taong bayan na talagang yung programa po nila pahirap. Aminado naman ang grupo na nasa 5% lamang anila sila pero magpapatuloy pa rin ang kanilang tigil pasada lalo na't nakaamba ang pagsanib sa kanila ng ilang transport group. Yung rally namin na makasamang jeepney, baka ngayon lang po ito pero hindi natin alam kung magtutuloy-tuloy po ito. Yung pagtigil pasada, tuloy-tuloy lang din po ito para maiparating natin sa ating Pangulo yung ating hinaing po. Pero sa naging pahayag ng Metro Manila Development Authority na parang normal Monday foot traffic lamang ang nangyari sa ginawang tigil pasada. Normal Monday foot traffic lamang po yan. Hindi po yan epekto ng tigil pasada. Kung ang purpose po ng strike ay i-paralyze yung public transportation, well, nabigo po sila. Pero kung ang purpose po nila ay mapansin, siguro po nagtagumpay sila. Ayon pa kay MMDA Chairman Romando Artes na walang pagkaparalisa sa daloy ng trapiko sa Metro Manila. Unang-una, ang pinangako niya at ang sinasabi niya ay 200,000 ang sasama. Tingnan niyo po yung kanilang motorcade. I can give you yung footage. 25 to 30 lamang. 30 to be exact. Asan po yung 200,000 na sinasabi niya? Dagdag pa ni Artes na ang kanilang paghahanda ay para sa kapakanan ng mga mananakay kung sakaling magkaaberya. Babaliwalain po ba natin yung batas dahil lamang po nagbabanta ng strike or ng paralyzation ng pampublikong transportasyon ng isang grupo? Ang atin pong pamahalaan ay hindi pwedeng i-hostage ng banta ng economic sabotage or inconvenience ng commuting public. Kinumpirma din ng LTFRB na walang nangyaring pagkaantala ng biyahe bagamat may naitalang insidente ng harassment pero agad naman itong naresolba. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Good news para sa ating mga motorista dahil magkakaroon ng dagdag bawas sa produktong petrolyo ngayong linggo. Maglalaro sa 95 centavos ang magiging tapyas sa kada litro ng diesel at kerosene, habang nasa 55 centavos naman ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Samantala, nilinaw naman ng DOE na hindi makakaapekto ang presyo ng produktong petrolyo sa nangyayaring sigalot sa Israel. Nakatakdang lumipad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Saudi Arabia sa Biyernes para dumalo sa Asian Gulf Cooperation Council Summit. Ayon sa Department of Foreign Affairs, target po sa panibagong foreign trip ng Pangulo na palakasin ang foreign investment sa Pilipinas at paigtingin pa ang bilateral cooperations ng bansa sa Gulf countries. Mapag-uusapan din ang mga isyong pangrehiyon at kasalukuyang gulo sa Middle East. Inaasahan ding makikipagkita
sa Filipino community doon ang Pangulo. Part of the discussion could be the presentation of the Maharlika Fund to the Kingdom of Saudi Arabia and its businesses. Again, the protection of our nationals abroad, especially in terms of labor reforms being proposed for the Kingdom of Saudi Arabia, and the Arab assistance to the development of our BARM. Naniniwala naman ang isang tech expert na nagpapakita ng kahinaan sa cyber attack ang mga website ng pamahalaan. Kasunod ito ng sunod-sunod na atake sa mga ito. Ayon kay Dominic Ligot ng Data Ethics Philippines, dapat ay seryosohin na ng pamahalaan ang mga serye ng pag-atake at palakasin pa ang seguridad ng mga website laban sa mga ito. Dagdag pa nito, mga sensitibo at mga importanteng detalye ang nananakaw ng mga hacker mula sa ilang website ng pamahalaan. Kaugnay naman ito, ipinahayag ng House of Representatives na nabawi na nila ang website na naunang na-hack nitong weekend at patuloy nilang isinasagawa ang investigasyon kung sino at paano ito na-hack. It seems to be more alongside what we're calling hacktivism. They're trying to make a point. For example, the House of Representatives had a message that they said you have to secure your systems. So we're trying to figure out if this is some form of hacktivism to show how badly the government is doing in terms of their cybersecurity. Naniniwala naman ang Department of Agriculture na bumabangon na ang produksyon ng bigas sa bansa ngayong taon matapos ang pagbagsak nito noong 2022. Ito ay matapos ang paglagapak sa 77% ng rice self-sufficiency ng bansa noong nakaraang taon na isa sa pinakamababa sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, muli ring sumisigla ang anihan sa bansa lalo ngayong harvesting season na sinasabing magbibigay ng sapat na supply ng bigas sa bansa para sa unang quarter ng taong 2024. Kaugnay naman ito, bukas din ang ahensya sa dagdag pondo para sa susunod na taon, lalo na upang mapalakas ang irigasyon sa mga sakahan upang tumaas pa ang produksyon ng mga produkto kabilang na ang bigas. This year we're expecting na bumangon na siya. Dahil una, lumaki na uli yung ating area. Pangalawa ay malaki na rin ang binaba ng cost of inputs, especially fertilizer. 2019 pa nang huling nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Jesus is Lord Church, pero nitong Sabado, dumagsa ang libo-libong Kristiyano upang makiisa sa ika-45 anibersaryo ng naturang mega-wide Christian Church. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Halos 3 taong ding nahinto ang pagtitipon ng mga miyembro ng Jesus is Lord Church worldwide tuwing anibersaryo bunsod ng nagdaang pandemya. Pero nitong Sabado, ang pagsasama-sama ng mga miyembro mula sa iba't ibang dako ng bansa at mundo muling nabuhay upang ipagdiwang ang ika-45 anibersaryo ng JIL. Ang pamilya Del Valle bumiyahe pa mula Isabela upang makiisa sa selebrasyon ng pananampalataya ng JIL sa Panginoon. Nung gabi, 7:30 po kami umalis doon. Tapos kanina madaling araw, 4:30 po kami dumating dito. Talagang masaya-masaya na po kami. Bakit kamo? Kami po ay may Bible study na kumbaga ito na yung aming pinaghahandaan. Sa gitna ng patuloy na pagdagsa ng mga JIL members, tanghaling tapat nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kahit walang dalang pamalit na damit ang pamilya ni Arlene, hindi raw kayang tibagin ng sama ng panahon ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kahit umuulan, andun pa rin po yung enjoyment, and para po sa amin, shower of blessing po. Itong nangyayari po, kahit po yung mga bata nababasa, pero andun pa rin po, nakikita sa mga mukha ng mga bata kahit nag-e-enjoy pa rin po sila. Gayunpaman, pasado alauna ay tumila rin ang ulan. Kabilang ang pamilya Del Valle at Amancio sa libu-libong miyembro ng JIL na dumating sa Quirino Grandstand sa Manila City. Pinangunahan ni Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva ang programa na nagsimula pasado 3:00 ng hapon. Maging ready po tayo
na isang sisidlan na kung saan pupunuin ng Diyos ang ating lalagyan, ang ating sisidlan ng daluyan ng kanyang pagpapala nang sa ganoon mag-glorify ang pangalang Jesus. Ipinaliwanag ng senador ang tema ng anibersaryo ng JIL na Revival, a Call to Action. Marami pong nangyayari sa mundo ngayon. Kaya ang call ngayong anniversary ay revival. Kailangan na ang mga tunay na anak ng Diyos ay mag-shine. Ang sabi ng Diyos, mag-pray na agad ako sa mga may sakit. Take advantage of the presence of God. Hallelujah. Place one of your hands on any part of your body suffering from any sickness or disease. Be ready for the supernatural miracle working power of God. Hindi naman maiwasan ng kongresistang maluha sa gitna ng kanyang mensahe. Habang nakaupo ako roon, nangusap si Lord sa akin. This will produce an impact unstoppable for the massive evangelization and transformation of our beloved Philippines. 7 sulo ang kanyang pinailawan na siyang sumisimbolo sa 7 kontinente sa buong mundo. Bawat isa ay pinag-alayan ng panalangin na naglalayong ikalat ang Kristyanismo sa buong mundo. Jesus is Lord all over the world. Jesus is Lord all over. Nagtapos ang programa sa Praise and Worship at sinabayan pa ng fireworks display pasado alas 8 ng gabi. Una nang sinabi ng Manila Police District na naging payapa ang programa dahil sa kooperasyon ng mga Kristiyanong dumalo at deployment ng nasa 150,000 na Pulis Maynila. So wala tayong any untoward incident. Wala nga namang kaganapang pumukaw sa aming kamalayan dito sa pagbabantay natin sa seguridad dito sa nangyari na 45th anniversary celebration of Jesus is Lord. Kabilang din sa mga dumalo ay sina Chief Justice Alexander Gesmundo, Senator J.V. Ejercito, Taguig Pateros 1st District Representative Ricardo Cruz at Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Susunod sa Balitang A to Z Sports, kampo ni World number 2 pole vaulter EJ Obiena posibleng magsampa ng kaso laban sa fake news na ikinabit sa kanyang pag-angat sa world rankings. At sa ating Balitang Showbiz, Gento ng SB19 napili na entry sa isang prestiyosong international award. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Handa na ang pamunuan ng Manila North Cemetery sa pagdagsa ng mga bibisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay ngayong undas. Ayon kay Manila North Cemetery Director Rosel Castañeda, inaasahan nila na mas marami ang magtutungo sa sementeryo ngayong taon dahil inalis na ang COVID pandemic sa Pinas. Habang mahigpit na pinagbabawal ng Manila North Cemetery ang pagdadala ng mga nakalalasing na inumin, baraha, baril, kutsilyo at videoke. Nagpaalala rin ito sa publiko na hanggang October 25 lamang papayagan na maglinis at makapagpintura sa mga puntod. Samantala, bubuksan ang main gate ng 2 sementeryo simula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ng October 30 hanggang November 3. Ngayon po, open po kasi ang sementeryo. Pwede po ang mga bata, yung mga pakisiguro lang po ng mga magulang na yung mga anak nila ay hawak nila, lagi nilang iaano dahil po baka mawala din po sa laki po ng sementeryo. Binawi na ng 2 testigo ang kanilang testimonya laban kay dating Senador Leila De Lima para sa kaso nito na may kinalaman sa iligal na droga. Sa liham na ipinadala ni na Police Major Rodolfo Magleo at Police Sergeant Nonilo Arile kay De Lima, inamin nila na nakukonsensya sila sa kanilang ginagawa
at ibinulgar nila na taong 2018 pa nilang gustong umamin, ngunit napangunahan sila ng takot. Kaya naman handa silang tumistigo para makalaya ang dating mambabatas, kasama na rin si dating Bureau of Corrections Chief Franklin Bacayo. Matatandaan noong 2017, 3 drug case ang sinampa sa dating senador at maging kay Bacayo. Nasasayangan si Senator Ronald De La Rosa sa posibleng maging tulong ng inire-request na confidential fund ng Department of Education sa kanilang 2024 budget. Ayon sa senador, handa siyang ipaglaban ang naturang pondo sa Senado upang hindi ito mawala sa DepEd sa susunod na taon. Matatanda ang tinanggal na ng Kamara sa kanilang bersyon ang CIF ng ilang departamento kabilang na ang DepEd. Ngunit ayon sa senador, papakiramdaman muna niya ang pulso ng iba pang kasama nito sa mataas na kapulungan kung tutulungan siyang ipasa ang nasabing pondo para sa DepEd. Wala akong problema kung tanggalin talaga yan. Wala problema sa akin yan. Nasasayang lang ako. Nasasayang lang ako sa opportunity na magamit yung pondo na yan para mapigilan yung recruitment ng mga kabataan sa eskwelahan ng CBP, NPA, NDF. Sa iba pang balita, 6 na pangunahing ilog mula Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila ang isa sa ilalim sa dredging o paglilinis. Ayon kay San Miguel Corporation's Chief Executive Officer Ramon Ang, kabilang sa mga ilog na ito ay ang Pampanga River, Bulacan River, Navotas City River, Maragondon River at San Pedro River. Naisakatuparan ang proyekto sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement na siyang pinirmahan kanina ni Ang, Environment Secretary Maria Antonia Yulo, Loizaga at Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Binigyan din ng negosyante ng naturang hakbang ay tulong ng kumpanya sa bansa upang maski papaano ay mabawasan ang epekto ng climate change, partikular na ang mga pagbaha sa 3 pangunahing rehiyon sa Katagalugan. Una nang sinabi ng kumpanya na patuloy ang naturang proyekto sa paglilinis ng mga ilog na siyang sinimula noong 2019. Ang budget usually ng mga dredging natin, mga 1 billion a year yan. Kanya lang, mas malaking trabaho ito ngayon, mas malaking volume. Baka umabot ng 2 to 3 billion pesos a year yan. So, at no cost to Philippine government or taxpayer, kami na magbabayad yan. Itinutulak po ni Albay Representative Edsel Lagman ang resolusyong magdedeklara sa February 25 bilang regular national public non-working holiday. Ito ay bilang paggunita sa pagpapatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pwesto noong EDSA People Power Revolution. Samantala, sinugod ng Bureau of Internal Revenue ang higit 400 establishmento na may paglabag sa excise tax regulations. Bahagi ito ng pagsisikap ng ahensya na ipatupad ang tax regulation sa lahat ng negosyo sa bansa. Tinitignan na ng kampo ni World No. 2 pole vaulter EJ Obiena ang pagsasampa ng kaso matapos makatanggap ng komento na umano'y pandaraya nito sa kanyang mga laban. Nakasuhan si Obiena o inakusahan si Obiena sa isang Facebook comment ng asawa ni dating London 2012 Olympics pole vault gold medalist Reynold Lavillenie ng France ng doping o paggamit ng ipinagbabawal na gamot upang mas lumakas at tumaas pa ang kanyang mga talon. Bagamat nagkibit balikat na lamang si Obiena, ang komento na sinabi nitong naghahanap na ang kanyang team ng mga pwedeng gawin sa nasabing hate comment, kabilang na ang pamamaraang legal. Matatandaang patuloy ang pamamayagpag ni Obiena sa World Pole Vaulting matapos umangat sa ikalawang pwesto sa ranking sa likod po ng kanyang mga panalo, kabilang na ang pag-abot niya sa 6 meters at mga ginto sa Southeast Asian Games, Asian Championships at Asian Games. Sa aming pagbabalik, concert film ng Eras Tour ni Taylor Swift, kumusta ang naging pagtangkilik ng mga fans? Zoe Broadcasting Network, muling tinanghal bilang Asia's reliable broadcasting network.
manatiling nakatutok. Kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z. Gento ng SB19 napili na entry sa isang prestigious award international. At Taylor Swift Eras Tour concert film dinagsa ng libo-libong fans. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. 18, halina't mag-ingay. Dahil approved entry ang hit song ng Gento ng Pinoy pop group na SB19 sa prestigious Grammy Award. Sa anunsyo ng Sony Music Philippines nito lamang Biyernes, October 13, ang Gento ng SB19 ang kanilang sinabmit para sa kategory ng Best Pop Duo Group Performance para sa 2024 Grammys. Talaga nga namang hindi ka basta-basta mapapagento dahil ayaw papigil ang worldwide dance craze na ito. Habang sa November 10 naman ang official nomination para sa Grammy. Matatandaang nitong May 2023 nang i-release ang kantang Gento na siya ring unang nakapasok sa Billboard World Digital Song Chart. Kamakailan nga lang din ay nagsimula na ang first episode ng kanilang podcast na may pamagat na 1818 lang patungkol sa kanilang mga experience sa buhay. Samantala, nagsimula nang ipalabas ang Taylor Swift The Eras Tour concert premiere dito sa Pilipinas nito lamang October 13 na dinagsa ng libo-libong Swifties. Tinaguri ang highest grossing concert film of all time ang Taylor Swift The Eras Tour worldwide. Napaulat sa unang araw pa lang ng concert sa sinihan sa US nito lamang October 11 na kumita ang pelikulan ng milyon-milyong dolyar sa unang weekend pa lang. Full support naman si Grammy Award singer na si Beyonce kay Tay-Tay sa kanyang Eras Tour concert. Marami naman ang kinilig sa mainit na usapin ngayon na it's official na talaga ang relasyon ni Taylor Swift at NFL star Travis Kelce matapos makitang magkasama at magka-holding hands pa sa isang dinner date. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Muling nakatanggap ng parangal ang Zoe Broadcasting Network Incorporated sa katatapos lang na Asia's Pinnacle Awards na ginanap sa Okada, Manila. Sa ikalawang pagkakataon, iginawad ang parangal sa ating himpilan sa Asia's Reliable Broadcasting Network. Pinangunahan naman ng Head of Sales and Marketing ng Zoe Broadcasting Network na si Nestor Laideros ang pagtanggap ng karangalan na ito. Samantala, kilala ang Zoe Broadcasting Network sa Philippine Broadcast Media Arm ng Jesus is Lord Church na itinatag ni Congressman Eddie Villanueva. Asahan naman na magpapatuloy pa rin ang serbisyo ng Zoe Broadcasting Network sa publiko at ang kanilang mabuting gawain para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So in behalf of Zoe Broadcasting Network's founder, Congressman Brother Eddie Villanueva, our President, Chairman and CEO Attorney Sherwin Tugna, and our Vice President and OIC General Manager Rene Gonzalez, maraming salamat sa pagbibigay ng karangalang ito in time for our 32nd year anniversary. This is all for the glory of God. Para sa aming mga tagapanood, maraming salamat po. Para sa inyo po ang katagumpayan na ito. Lahat para sa kaluwalhatian ng Panginoon, and we believe the pinnacle of whatever we are doing, we are serving our purpose, and we at Zoe Broadcasting Network will continue to give love and celebrate life from here to eternity. Ang ating quote of the night ay mula naman sa isang US Army General na si Norman Schwarzkopf. Ayon sa kanya, sa pagbuhos ng pawis sa kapayapaan,
mapapakaunti ang pagdanak ng dugo. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako si Daniel Castro. Maging maalam, makialam, magandang gabi, Pilipinas!